kasi, alam niyo ba na yung butika doon sa may kanto, hindi na raw sila nagbabayad ng upa. Problema yan. Teka, kay Nanay Flor ba yun? Yung paupahan niya? Yun. Uy, siya nga yung hihingi sa atin ng payong kapatid ngayon. Ito nga daw ang problema. Ano? So, ang problema kasi ni Nanay Flor, nung 2020 daw, nung nalaman nung may-ari ng botika na rights lang ang hawak niya at walang titulo, ayaw na raw magbayad ng renta. Grabe. Di ba? Narito po si Nanay Flor para humingi ng payong kapatid mula kay Ate Pia at Kuya Alan. Nanay Flor, welcome to Cayetano in Action. Magandang gabi po, Ate Pia, Kuya Alan at Tito Boy. Ako po ay nagkaroon po ako ng lakas ng loob na mag-approach sa inyo para nagbabaka sakali ako matulungan ninyo sa matagal ko ng pinoproblema. Meron kayo, adto nga nag-uupahay mo, di ba may 4,000? Oo. Tapos may nabakante. Magkababayan kami, taga-oras. May nabakante. Pero ang plete, ang upa, 8,000. Ang bago. Hindi, ang bago. Oo. Di ba? 8,000. Ngayon, sabi nila, ipaayos. Tama ba yung aming pagkaalam na, o sige, ipaayos nyo, pero babayaran ko na lang sa pagbawas ng upa. Yes. Instead of 8,000, unom na lang kayo kot. Yes. An ira ipliplite. Oo. So, hahain na ito niya na ang kaso. Oo, yun na. Andyan pa rin sila. Oo. At Andyan pa. ngayon, huminto daw nung pandemic, han pagplite, han pag-upa, kay nasa ring manhira, ano ang magpiplite kami mo, wala man mo titulo, kung ang kamanla, Estapador pa ako. oo, estapador, rights la. Yes. Kaya amo itong dahilan, kung kay ano nga nakan hikaya na amon, Oo. kung ano iti mo pwede mabuhat, kay nag-stop man han pagplite, han pwesto, inihirahuan. Tama ba ako, Opo. nanay? Opo. Oo. Yun ang idinudulog ko po, Ate Pia, Kuya Alan. Okay. Kasi gutom na talaga, wala na ako nabuhay, senior na ako. Nagme-maintenance ako. Ang katwiran ko, hindi naman iniitsi ang kausap ninyo nang kayong mag-upa ng pwesto. Ako naman, hindi naman kayo nakapwesto dyan kung hindi ako pumayag, di ba? Bakit sasabihin mo na maghintay ako na makakuha ng titulo? Paano ako makakuha ng titulo? Hinarang mo nga yung pinagkakitaan ko. Paano ako makakaipon ng So, pampatitulo? ngayon ay ayaw nila magbayad. Ayaw, since pandemic. Pero ilang taon sila nagbabayad ng upa, nanay? Since pandemic 2020 until now, Waray, wala. Waray. Pero pirahira katuig, ganabayad haimuhan plite. 4 years yung 4 mali years pa sila lang. nagbabayad. Oo. Huminto lamang sila nung pandemic. Yes. Okay. Doon ko inumpisan ay kasi nung araw maraming ganun sa Tagig, Kuya Boy, na makikiusap na magrerenta. Tapos yun, may magkakalat, hindi naman sa kanya, titigil ng Yun. pagbabayad ng upa. No? So, first and foremost, ano ang iyong remedy? No? So, kailangan kasi pagka may utang, may demand letter ka. And tulungan ka namin ng mga abogado. So, pwedeng diretsuhan lang, i-demand mo na mabayaran. Pag hindi, pupunta sa small claims court yan. Pero pwede rin, dahil nga 3 taon na sila na hindi babayad at parang mas may ngipin, may demand letter ka, pero kasama na doon na sinasabi mong pinapaalis mo na sila. Diba? Opo. So, dun sa pagpapaalis, kung aalis ng kusa, di walang problema. Pero pag hindi umalis ng kusa, parang ejectment yon, di ba? Kasi nga, sa mga kasong katulad nito, Kuya Boy, ate, di ba, kung at least sa maliit kong experience sa mga tao, pag hindi na nakikinig sa'yo, ano na yung papasok na to sa kamay ng batas. Di ba? Of course, kung may magagawa ang barangay para kumbinsin sila, magbayad na kayo and back. Pero kung hindi, doon ka rin pupunta talaga sa small claims, di ba? But, you know, as a general rule, hindi ka pwede, Kuya Boy, na bigla na lang hindi ka magbabayad, tapos sasabihin mo, hindi ko sure. Kung ako tatanungin mo, yung demand letter sumisingil, pero yung pinapaalis din, para may konting ngipin. Ngayon, of course, kung magbayad sila at makiusap sila ng
wag nyo na kami paalisin, di ba? Actually, kung tutusin, ang bait pa nyo eh. Dahil nga, yung iba, kaya nga may deposit at may advance. Para nga, pagka 1-2 buwan lang hindi nagbayad, susulatan na kagad. Di ba? Do you agree? Oo. Ang idadagdag ko lang po, kung ang umuupa, kinilala kayo naman ang binabayaran niya ng upa, hindi niya pwedeng baguhin yun after 1 year or 2 years, tapos biglang, hindi pala kayo may-ari. Ay, ayoko na, hindi ho pwede yun. Nandyan ho yan sa rules of court, at may kaso din sa Supreme Court na nagsasabing, hindi yon. Basta once na nagkasundo kayo, ikaw ang landlord niya, siya ang nangungupa, hindi niya yan pwede itanggi na kayo. Baka may iba siyang dahilan na hindi magbayad, kung ano man yung dahilan niya, pero yung itatanggi niya na kayo ang landlord niya, hindi ho pwede yun. Hindi ho, para bang magulang mo na bigla mo na lang tinanggi ng magulang kita, hindi ho pwede yun. So nasa tama ho kayo dyan. Kung ikaw nagre-renta, tapos bigla ka nagkaroon ng duda, kailangan either kausapin mo yung lessor or pumunta ka sa barangay. Kasi kung bigla ka lang hindi nagbayad, breach ka ng contract. Kaya nga, kung may kasulatan yun, halimbawa, yung iba, nilalagay nila sa bawat buwan na hindi ka magbayad, eto penalty. So, hindi lang, or eto interest. Di ba? So, kasi nga, kung hindi, kahit anong dahilan na lang. So, medyo nasa matibay kang ground, no? And sana nga, nanonood sila and makipag-ayos na lang para walang problema. But yun nga sa akin, yung may konting ngipin na may demand ka, papalisin, actually, tingin ko, you can even ask for damages kasi nga, ganong katagal yung binayaran. Yung time na yon, kuya, ay nagpabarangay ako. Mayroon akong statement doon. Lahat buong detalyado, sinagot ko yung kanyang email. Pagdating nung first hearing sa barangay, on time na kami, on the spot na kami na may discussion sana, bigla siyang dumating kasi nga dapat nandun siya. Huli siyang dumating. And then, inabot lang niya yung follow-up letter niya doon sa email nung January 15. Inabot lang, 2021 na ako nakapagreklamo sa ano. Inabot lang niya yon, hindi na ako mag-a-appear dito, basta period yan. Hindi ako magbabayad hanggang wala kang titulo. Baka blessing pa nga yun na hindi na siya nag-appear kasi pwede ka nang humingi sa barangay ngayon ng kasulatan na hindi kayo nagkasundo para pwede ka na mag-file ng kaso. But we'll help you step by step. So, gagawin natin yung demand letter, di ba? Unless meron na nun. Tapos, yun nga, ang hihingin sa barangay na pwede na kasi kahit nabigyan ka ng certificate na nung barangay, kung malaman na wala ka pang demand letter, hindi rin tatanggapin pa nung korte. Kasi bibigyan mo pa sila ng chance na sumagot. Pero ako, I recommend that para pati yung ibang nangungupahan sa'yo at pati yung iba mong medyo nagdududa. Of course, for the long term, sa inyong mga anak at sa inyong apo, mas mabuting na rin, di ba? Legally, ayusin na rin yung papeles ng titulo para wala kang problema. Tutulungan ka ng programa, nanay. Yan ang ibig sabihin. May mga abogado na tutulungan ka. So, titingnan ang lahat ng ito. Pero uunahin muna yung nangungupahan si Juan, yung huminto ng pag-upa. Sabi ni Ate Pia, ni Kuya Alan, hindi pwedeng huminto na lang sila basta-basta. Salamat, nanay. Sa lahat ng may mga problema na may kinalaman sa batas, ay huwag po kayo mag-atubili na sumulat o mag-comment sa aming iba't ibang social media platforms. At sa aming pagbabalik, yes or no, ito yung mga katanungan na may kinalaman po sa batas, kadalasan pang araw-araw. Pag-uusapan ho natin ito sa pagbabalik ng... Agad nang ginawa ng ating mga abogado sa Cayetano in Action with Boy Abunda ang demand to pay and vacate letter na iaabot ni Nanay Flor sa tenant niyang 3 taon nang hindi nagbabayad ng upa. Pinapirmahan ito kay Nanay at ipinaliwanag sa kanya ang mga hakbang na kailangang gawin pagkatapos maiabot ang sulat. Katulong ang lupon tagapamayapa at admin ng barangay, inihain ang demand letter sa tenant ni Nanay Flor. Bagamat hindi natin siya naabutan, tinanggap ang sulat ng kanyang tauhan at tiniyak na makakarating ang papel sa kanya.
Hangad ng Cayetano in Action with Boy Abunda na maayos sa madaling panahon ang gusot sa paupahan ni Nanay Flor. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC Taguig, Rica de la Merced Furniture Designs. For inquiries, call 0922-853-1668.